nyo makikita kung paano sila gumawa ng isang propaganda. Tsaka dito nyo makikita na talagang fake news ang lakaran ng mga taong ito. Bakit? Ito, pakinggan po nating mabuti. Yung sinasabi ni Harry Roque dito. Ni Tatay Digo. Hindi basta-basta. Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Ayan, sabi ni Harry Roque, hindi daw maganda ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte dahil nga daw mga kababayan sa sama ng loob. Dahil daw sa nangyayari sa Pilipinas at yung pagsuko daw ng soberanya ng ating bansa. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito po ay isang malaking ka-fake newsan. Bakit natin nasabi? Nasaan yon? Yan. Kasi sabi mga kababayan mismo, nung asawa ni dating Pangulong Duterte, ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, sabi dito, I'm happy that I have seen him. Or nakita niya itong si dating Pangulong Duterte. He's okay. Okay naman daw si dating Pangulong Duterte. Pero, he's so thin, mapayat, namayat. Yan yung sabi dito mga kababayan. His skin and bones. Yan po yung pagkakasabi dito. Pero kung titingnan nyo, sabi niya dito, masaya siya nung nakita etong si dating Pangulong Duterte, okay naman daw. Etong si dating Pangulong Duterte medyo pumayat nga lang. So ngayon yan po yung sinasabi mismo ng asawa ni dating Pangulong Duterte. At ngayon yung sinasabi dito ni Harry Roque na wala sa hindi maganda ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte dahil sa sama ng loob, isa po yung malaking ka-fake newsan. Yan po talaga yung isang patunay na propagandist lang ng mga yan, yung mga nangyayaring issue dito po kay dating Pangulong Duterte para makakuha ng simpatya at awa sa mga kababayang Pilipino po natin. At ang isa pa nga dyan mga kababayan, ito pang isang video ni Harry Roque na kumakalat na kung saan pinagbabantaan niya po etong si PBBM na kung mategi daw etong si Digong sa dahig, magdasal na daw etong si PBBM mga kababayan at tapos daw ang pamilya ni PBBM. So bakit? Papairalin mo ba yung utak kriminal ninyo? Manghihikayat ka ba sa mga taga-suporta ninyo na manggulo at guluhin ang Pilipinas at ang gobyerno? Sa tingin nyo, uubra pa kaya yan ngayon? Diba? So ito, pakinggan po natin. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya? Yan ha. Yung mga taga-ICC, huwag niyong bibigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. Bakit? Eto, maliwanag sinasabi, pangingidnap daw. Pangingidnap daw mga kababayan yung ginawa kay Digong. So sino ba naman ang utu-uto na kidnapper na alpasan mo yung kinidnap mo? At sino ba naman ang utu-uto na kinidnap na babalik do sa mga kidnapper? Siyempre wala. Kaya nga dapat hindi bigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte kasi pinapalabas sa Pilipinas na kinidnap etong si dating Pangulong Duterte. Magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta. Ang lakas magbanta ni Harry Roque. Hindi naman makauwi ng Pilipinas para harapin yung kanyang mga kaso. Ito nga yung isang patunay mga kababayan, ang lakas magbanta ni Harry Roque pero hindi naman siya makauwi ng Pilipinas. Ano ba ang ginagawa ng ating ng ating mga law enforcement dyan? Bakit ba hindi nauhuli etong si Harry Roque? May warrant of arrest na po ito. Bakit pinapayagan nyo pa na magdadaldal po ito ng ganito sa social media? At bakit hinahayaan nyo na magbanta ito sa buhay ng presidente at buhay ng pamilya ni PBBM? Eto nga mga kababayan, lantaran na pagbabanta po yan. Pag may nangyari daw kay Duterte, humanda na daw itong si PBBM at ang pamilya nitong si PBBM. Pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Di ba? Hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa Pilipino.
Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag minangyari kay Tatay Digong dito sa Dahig. Alam niyo mga kababayan, ito nga yung ito nga yung pinagtatalunan namin kagabi nung kakilala ko. Ano po kasi, hindi, malapit na malapit sa akin yung tao na kausap ko about dito. Napanood niya kasi yung video ni Harry Roque. Siyempre, shit ka, madadala ka. Sabi niya, bigla siya naka-imik na, pag may nangyaring masama kay Duterte doon, pag si Duterte binawian ng buhay doon sa Dahig, mandayang gobyerno ni BBM. Ano yan, magkakagulo ang Pilipinas. Ngayon sabi ko, sure ka? Kaya mo bang itaya ang pang-araw-araw ninyong pamumuhay? Kaya mo bang isustain yung panggugulo ninyo kung sakasakali? Kaya mo bang umabsent sa trabaho at matanggal sa trabaho? Dahil magpo-focus ka ng atensyon dyan? Kaya mo bang hayaan na magutom yung pamilya mo? Hindi makaimik. Kasi nga mga kababayan, ito yung sinasabi ko palagi. Etong mga to, may mga pera na yan. Kaya nga hinahabol ng batas eh. Kasi nga sangkot sila sa illegal na pogo. Yung mga yan, may mga pera na yan. Paano naman yung mga kababayang Pilipino po natin na pupunta dun sa isang field kung saan magsasagawa sila ng kaguluhan? Paano naman yung pang-araw-araw na pamumuhay nun? Siyempre, mas uunahin nila yung kapakanan ng kanilang mga kapamilya at kapakanan ng kanilang mga anak bago makisali sa mga walang kakwenta-kwenta na mga kaguluhan na yan. Kaya nga, ang mga tao ngayon matured na. Ang mga tao ngayon hindi na po mabilis utuin. Mas iisipin ng mga tao ngayon yung pang-araw-araw nilang pamumuhay kaysa nga po makisali sa problema ng iba. Ngayon mga kababayan, yung banta ni Harry Roque dito, hindi nga sila nagtagumpay. Ang dami na nilang kababanta sa buhay ng presidente, sa buhay ng pamilya ng presidente. Di ba kung matatandaan nyo yung sona ni PBBM noon? Sinabi nila, mapapatalsik itong si PBBM. Hindi naman nangyari. May mga EDSA rally pa sila na tuwing Biyernes pupunuin nila. May nangyari ba? Walang nangyari. So ngayon, sana bago magbanta, etong si Harry Roque, umuwi ka muna ng Pilipinas, harapin mo ang kaso mo. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, pag si PBBM ang nakaupong presidente, nagsimula sila magsagawa ng kaguluhan, nag-announce ang presidente ng martial law, kawawa sila. Mas lalo lang silang mahihirapan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, alam naman po natin na kapag ang presidente nag-announce ng martial law, possible na humaba pa ang term ng isang presidente. Tandaan niyo po yan ha. Ng Dahig si Tatay Digong, pag minangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag minangyari kay Tatay Digong. Kahit sa... Malabo yan. Kasi pagka nagsagawa sila ng ganyan, nag-announce ang presidente ng martial law, wala sila magagawa. Yung mga kaalyado nila na politiko, mag-iiyakan lang mga yan. Bakit? Kasi hindi na, walang eleksyon mga kababayan. Tandaan nyo ha, kung sakali man na mangyari yung sinasabi ni Harry Roque yan, bago mag 2028, nagsagawa sila ng kaguluhan, nag-announce ang presidente ng martial law, walang mangyayaring eleksyon, hahaba ang term ng presidente, kawawa itong mga kritikong ito. pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Ayan. Yan yung banta mga kababayan ni Harry Roque kay PBBM at sa kanyang pamilya. Ngayon, yan yung mga propaganda nila para palabasin sa taong bayan na nasa kritikal na kalagayan, eto pong si dating Pangulong Duterte. So ngayon, pakinggan natin ang sagot dyan ni Atty. Clark Castro sa pinapakalat po nila na butot balat na etong si Duterte at masama yung kalagayan. Mga kababayan, ano po? So ito, pakinggan natin. Thank you, Ann. Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, si Mrs. Zimmerman mentioned na butot balat na daw si former President Rodrigo Duterte. Do you think this is a cause of concern considering that the investigation about the alleged human rights violations still ongoing? Sa napanood po natin na pagsasalita ni Ma'am Elizabeth Zimmerman,
Sinabi niya na pumayat, yes, pero mukhang healthy. Ayon sa kanya. Di ba? At he's okay. Ang sabi pa nga daw ng dating Pangulo ay, you go home. I'm fine. I'm okay. So, at hindi na daw siya nag-take ng medicine. No? Parang maintenance. So, it's good for him, according to Ma'am Elizabeth Zimmerman. At yun din naman ang ibinalita ni VP Sara ng Vice Presidente kanina yatang umaga. So, saka mas maganda po talaga na natitignan naman po ang kanyang kalusugan doon mismo sa dahig. So, Sino ang pakikinggan nyo? Yung mga DD-shit dyan. Sino ang pakikinggan ninyo? Yung dating asawa ni dating Pangulong Duterte? Or etong si Harry Roque na gumagawa ng propaganda para mas makakuha ng maraming awa sa mga kababayang Pilipino po natin? Siyempre, mas paniniwalaan natin yung mismong nakapasok dun sa detention facilities at nakita yung kalagayan ni Digong. Di ba sinabi nga nung asawa na sa magandang kalagayan naman, okay naman siya, medyo pumayat nga lang, pero okay naman siya. And then pinapauwi na nga daw siya kasi ayos naman daw yung kalagayan ni Duterte. So ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, di ba pagdating do sa mga vlogger at sa mga taga-suporta ni Digong, fake news na yung kalakaran at lakadan na sinasabi sa taong bayan. Pinifeed yung mga DD-shit na supporter ng ka-fake newsan. Kaya nga pag tinanong mo yung mga DD-shit kung bakit nila iboboto si ganito, kung bakit nila sinusuportahan si ganito, walang maisagot. Kasi nga nakadepende lang sila sa kung ano yung sinasabi ng mga vlogger ni Digong. Especially nitong mga kaalyado na katulad ni Harry Roque na hindi naman talaga nakakatulong kay Duterte bagkos nagiging pabigat pa. Biruin nyo, pinagkakalat na masama daw ang kalagayan ni Duterte kasi sa sama ng loob. Tapos sinasabi nung asawa, okay naman daw, medyo pumayat lang. Doon pa lang makikita nyo na fake news na agad. hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. So you don't see this as a cause of concern given the situation? Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Tama. Thank you, ma'am. Thank you, Maricel. Next is Tristan Nodalo, News. Tama mga kababayan. Mismo naman yung pamilya na nagsabi na okay naman si dating Pangulong Duterte. So ang kailangan lang talaga niya, exercise na lang siguro. Tsaka wag siya masyadong pihikan sa pagkain. Kung ano yung nakahain, yun yung kainin niya. Di ba mga kababayan, yun yung mga pinatumba niya eh. Lalo na yung mga naiwan nun. Kaya yun nga, nahihirapan sa paghanap ng pangkain sa pang-araw-araw dahil nawala yung haligi ng tahanan nila. Aksidenteng nadamay sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Yung bang mga yun ay nagreklamo. Samantalang siya na pinapayagan i-avail yung due process. Pakain pa, pagamot pa, padoktor pa, maganda pa yung pasilidad. May gana pang magreklamo. Diba mga kababayan? So anyway, maliwanag naman. Kung titingnan nyo yung sinabi ni Roque, sinabi nung dating asawa ni dating Pangulong Duterte, contradict na agad. Kaya nga dapat yung mga DD-shit, sana bago kayo sumunod sa mga sinasabi ng mga vlogger ni Digong, mas pakinggan nyo muna ng detalyado yung mga lumalabas na impormasyon. Kasi unang-una, fake news na yung sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong, yung mga vlogger, tapos pinipick up pa ng mga supporters. So pasaan na ang punta ng ginagawa nito mga DD-shit nito. Kaya hindi na rin tayo nagtataka kung bakit kahit sila na nag-aaway-away dyan. Kasi nga, mismong sila, pinifake news nila yung mga sarili po nila. So kung titingnan nyo, tama naman yung sinabi ni Atty. Clar dito, okay naman yung kalagayan, so kailangan lang mag-exercise. Buti pa nga siya, maganda yung kahit papaano, maganda yung pasilidad, yung mga ipinatumba niya. Hanggang ngayon, hindi alam kung saan napabaon yung iba.